Ano ang nagpapa-overthink sa'yo? Anong mga pag-iisip ang nakakabalisa sa'yo? Palagi ka bang nakakaramdam ng mabigat na bigat dahil sa ilang hindi malulutas na hamon sa iyong buhay? Huwag mag-alala, may solusyon para sa iyo ngayon. Sa video na ito, matututunan mong ihinto ang labis na pag-isip at magtiwala sa Diyos. Makikita mo rin kung gaano kapagpalaya ang buhay kapag binitawan mo at hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang bagay. Kaya asahan mong tamasahin ang sariwang kaunawaan mula sa salita ng Diyos ngayon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Araw-araw, hinahagis ng mundo ang mga hamon sa iyong paraan. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapabilis sa iyong puso kapag sumagi sa iyong isipan, ngunit nais ng Diyos na aliwin ka ngayon. Ayaw niyang mag-alala ka sa sitwasyon, pero gusto niyang bigyan ka ng lakas at tulungan ka sa mga hamon. Kung sa tingin mo ay walang paraan, mali ang iniisip mo dahil ang Diyos ay maaaring gumawa ng paraan kung saan tila walang paraan. Pinadaloy niya ang mga ilog sa ilang na nagdadala ng pulot mula sa matitigas na bato. Walang imposible sa Kanya at mayroon siyang maluwalhating tadhana para sa iyo. Ang mabuting balita ay hindi mababago ng iyong mga hamon ang iniisip ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya buksan mo ang iyong puso at tanggapin mula sa Diyos ngayon. Maging handa na talikuran ang mga panggigipit sa iyong buhay at umasa ng isang patotoo. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay binabantayan ng Diyos, kahit na sa mga hindi malamang na sitwasyon. Pinagmamasdan ka niya ng may paninibugho at hindi niya hahayaang putulin ang iyong buhay ng mga pagsubok. Sinasabi ng Isaias 43:2, Huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sa iyo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, ay hindi ka nila lilibugan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka susunugin. Mula sa talatang ito, sinasabi ng Diyos, ako ay nasa tabi mo. Sinasabi niya, huwag kang mabalisa o mag-overthink. Kailangan mo ba ng isang bagay na mahalaga sa iyong kapalaran, marahil ang pagpapagaling o mga mapagkukunang pinansyal? Alam ng Diyos ang tungkol sa mga pangangailangang ito, kaya huwag mag-overthink. Hindi mababago ng pag-aalala ang sitwasyon, ito ay magsasama-sama lamang. Kahit na ang Biblia ay nagsasabi na hindi ka makakadagdag ng kahit 1 pulgada sa iyong buhay kapag nag-aalala ka. Sa madaling salita, walang sitwasyon na bumubuti gaano man katagal ang ginugol mo sa pag-aalala tungkol dito. Kaya bakit mag-alala? Unawain na hawak ng Diyos ang iyong hinaharap sa kanyang mga kamay, at ang iyong wakas ay maluwalhati. Ang katotohanan na nakatagpo ka ng mga hadlang ay hindi ginagawang hindi totoo ang salita ng Diyos, ngunit ang pagbibigay pansin sa mga pangangailangang iyon ay nagpapawala sa iyong paningin sa maluwalhating hinaharap na hinaharap. Ginagamit lamang ng kaaway ang sakit na iyon para makaabala sa iyo sa paghawak sa iyong paggaling. Gusto niyang pahinain ang iyong espiritu. Hindi mo dapat hayaan siyang gawin ito. Kapag labis mong pinag-aralan ang iyong suliranin, makikita mo ang higit pang mga dahilan upang mag-alala dahil ang pagkabalisa ay nagdudulot sa iyo ng walang kabutihan. Nagtatanim ito ng takot at pinapanatili kang nasa gilid. Walang saysay ang labis na pag-iisip dahil nagsisimula kang makita ang mga bagay na hindi totoo. Dapat mo ring malaman na hindi palaging nasa iyo ang lahat ng mga sagot. Kapag mayroon kang ganitong pangunawa, ang iyong isip ay maginhawa. Bilang isang Kristiyano, dapat ka bang mag-overthink? Ang sagot ay hindi. Mayroon kang Diyos, kaya walang dahilan upang mag-alala. Ang iyong mga pasanin ay wala sa harap ng Diyos. Sinasabi sa Mateo 6:31-32. Kaya't huwag kayong mag-alala na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang inumin natin, o ano ang isusuot natin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay tinatakbuhan ng mga pagano, at alam ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang mga ito. Sinasabi ng talatang ito na alam ng Diyos, ibig sabihin may ginagawa siya tungkol dito. Kailangan mong tapusin ang pag-aalala at tingnan kung ano ang nasa isip ng Diyos para sa iyo.
Gayunpaman, ang labis na pag-isip ay maaaring maging isang ugali kapag ito ang iyong unang tugon sa mga hamon. Ngunit mayroong isang paraan. Kaya tingnan natin ang 6 na paraan upang ihinto ang labis na pag-isip. Numero 1, dalhin ito sa Diyos. Sinasabi ng isang sikat na himno na dalhin ito sa Panginoon kung hindi mo kayang pasanin ang mga pasanin. Karamihan sa mga hamon ng buhay ay napakabigat ngunit hindi higit sa Diyos. Hindi siya nahuhuli sa iyong mga kalagayan. Nakita niya ang mga ito bago sila magsimula at alam kung paano haharapin ang mga ito. Ang mabuting balita ay gusto niyang tulungan kang lutasin ang krisis sa trabaho. Alam niya ang perpektong paraan upang mabawi ang mga pinansyal na bayarin at kung paano pinakamahusay na malutas ang hindi pagkakaunawaan sa iyong relasyon. Ang kailangan lang niya ay dalhin mo sila sa Kanya. Ito ang isang lugar na pinaghihirapan ng karamihan sa atin. Palagi tayong may issue sa pagpapaalam at pagpapaalam sa Diyos sa Kanyang paraan. Hindi namin nauunawaan na hanggat nananatili ka sa mga problemang iyon, hindi makakatulong ang Diyos. Ito ay tulad ng pagnanais ng pagbabago, ngunit pagtanggi na lumikha ng tamang kapaligiran para sa pagbabagong nais natin. Dapat mong maunawaan na hindi ka maaaring palaging may kontrol sa mga bagay o pigilan ang lahat mula sa pag-alis sa proporsyon. Ang kakayahang manatili sa pamamahala ng lahat ay likas ng Diyos. Sa makatuwid, siya ang Panginoon ng sansinukob. Siya ang may hawak ng probidensya sa lahat ng bagay at alam kung paano gagawin ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Sinasabi sa iyo ng Biblia na ibigay ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Walang sinuman ang tunay na nag-aalala tungkol sa iyong mga pangangailangan tulad ng Diyos. Kaya kapag hiniling niya na dalhin mo sa Kanya ang iyong mga pasanin, huwag mag-alinlangan. Mapanalangin ilabas ang mabigat na puso sa Kanya. Hinihikayat ka ng Biblia na huwag mabalisa, kundi dalhin ang iyong mga kahilingan sa Diyos sa panalangin at pagsusumamo. Kung ang Diyos ay humihiling sa iyo na huwag mag-overthink, nangangahulugan ito na mayroong isang paraan. Nais niyang kausapin mo siya tungkol dito. Ito ay maaaring isa sa pinakamahirap na gawin sa mga mahihirap na panahon dahil karamihan sa atin ay hindi nag-isip ng panalangin kapag tayo ay nasa init ng apoy. Kahit na ito ay dumating sa isip, ang iyong determinasyon ay maaaring minsan ay mahina. Ngunit dapat kang makahanap ng lakas upang manalangin sa gayong mga sandali ng kahinaan. Sa panalangin, maaari mong ipaalam sa Diyos ang iyong nararamdaman. Ito ay isang mas mahusay na paraan upang atakehin ang iyong mga problema. Habang nararamdaman mo ang pressure, sa halip na isipin ito, makipag-usap sa Diyos. Bagamat walang kapangyarihan ang pag-aalala, ang mabisa at taimtim na mga panalangin ay may malaking kapangyarihan. Inaanyayahan nito ang Diyos sa iyong sitwasyon at inilalagay ang Kanyang integridad sa pagsubok. Sa mga panalangin, maibibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong pagmamalasakit. Numero 2, iwanan mo doon ang iyong mga pasanin. Kapag dinala mo ang mga pasanin sa Diyos, hindi na ito sa iyo. Ito ay tulad ng pagbibigay ng isang bagay at umaasa pa rin na magkakaroon nito. Sa sandaling umalis ito sa iyong kamay, wala na ito. Kapag inihagis mo ang iyong mga alalahanin, ibinibigay mo sila sa isang nakatataas na otoridad, ibig sabihin maaari kang magpahinga. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Dapat mong matutunang ganap na ibigay ang mga alalahanin na iyon sa Diyos. Kapag alam mong magagawa niya ang hinihiling mo sa Kanya, haharapin mo ang ibang mga bagay at hayaan siya na gawin ang Kanyang trabaho. Hindi mo kailangang mag-isip ng mga paraan para ayusin ang problema, ito ay magiging negosyo ng Diyos. Ang pagbabalik sa pag-aalala ay tanda na hindi mo binitawan. Ang pagbibigay sa Kanya ng kontrol ay nakakatulong sa iyong umatras habang pinangungunahan ka ng Diyos. Bilang 3, magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ang solusyon sa sitwasyong iyon. Kung hindi ka labis na nag-isip, dapat kang magtiwala at hindi lamang naniniwala, ngunit may pananampalataya na nakaangkla sa Diyos. Kapag ikaw ay may matatag na pananalig sa Diyos, ikaw ay patuloy na naghihintay ng isang paraan ng paglabas, at ito rin ang nagpapakilos sa Diyos na bisitahin ka. Halimbawa,
Kung wala ka sa trabaho o nagtitiwala para sa isang tagumpay, dapat kang maging matatag sa pananampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng isang mas mahusay na trabaho para sa iyo. Ngunit ang iyong paniniwala ay ang binhi na pumupukaw sa Kanya sa pagkilos. Dapat kang kumapit sa Diyos kahit na parang napakatagal na paghihintay. Ang tanging paraan para matigil ang labis na pag-iisip ay ang maniwala na kakayanin ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Kailangan mong maunawaan ang integridad ng Diyos pagdating sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan. Dapat kang magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos, isang hindi kumikiling sa direksyon ng bagyo. Ang iyong pananampalataya ay maihahalin tulad sa pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Hindi ito gagalaw o manginig kapag umihip ang hangin dahil ito ay itinayo sa isang solidong bagay. Si Kristo ang iyong matatag na pundasyon at kanlungan sa oras ng pangangailangan. Hinding-hindi ka niya bibigyan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Ito ay pagsunod sa Kanyang tinig at sa mga bagay na sinasabi niya sa iyo. Ang pagbibigay pansin sa mga tagubilin ng Diyos ay nagsasara ng pag-aalala sa iyong puso, lalo na kapag ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras. Ang pagkabalisa, gayunpaman, ay bumabalot sa iyong isip at naglalayo sa tinig ng Diyos sa iyong puso. Ngunit kung nagtitiwala ka sa Diyos, lagi mong aabangan ang Kanyang tinig dahil ang Kanyang tinig ay kadalasang nagdadala ng mga sagot na kailangan mo. Ang paggawa ng mga aksyon o hakbang ng pananampalataya ay isa sa mga paraan upang mapatunayan ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kabilang dito ang pag-isip at pagpaplano ng mga paraan upang maipatupad ang gawain ng Diyos. Dapat kang gumawa ng mga hakbang na naayon sa ipinangako sa iyo ng Diyos. Hindi ka dapat matakot na gawin ang paglukso ng pananampalataya. Halimbawa, sa halip na mag-alala tungkol sa hindi pagkuha ng trabaho, gumawa ng mga hakbang upang mag-apply para dito. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka sa Diyos, dapat mong patunayan ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na naayon sa iyong mga inaasahan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagpapalaya sa kawalan ng pananampalataya. Sa kasulatan, nakita natin ang mga alagad ni Jesus na nagpupumilit na pagalingin ang isang batang inaalihan ng mga demonyo. Nag-alala sila at kalaunan ay hinanap siya ng sarilinan. Nang tanungin nila kung bakit hindi nila mapalayas ang demonyo, sinabi niya sa kanila sa Mateo 17:20, sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at lilipat ito. Walang imposible sa inyo. Ang iyong pananampalataya ang kumukuha ng mga bertud mula sa Diyos upang magbigay ng mga sagot sa iyong mga pangangailangan. Ang pananampalataya ay ang pagpili na makita ang pananaw ng Diyos sa iyong kinabukasan at hindi sumuko sa mga hamon. Ito ay paniniwalang ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Kapag nagpasya kang tumingin ng higit pa sa kung nasaan ka, nawawala ang pag-aalala dahil, sa puntong iyon, ang iyong pagtuon ay wala na sa iyong mga kalagayan. Alam mo ba na ang pagmamahal sa Diyos ay tanda din ng pagtitiwala? Isa sa mga paraan upang mabuo ang iyong tiwala ay ang tunay na pagmamahal at paghahanap sa Diyos. Pinapayuhan ka ng mga banal na kasulatan na hanapin ang Kanyang kaharian, at lahat ng iba ay mahuhulog sa lugar. Kung mapapansin mo, makikita mo na praktikal ang pagtitiwala sa Diyos. Pinapanatili ka nitong gumawa ng mga aksyon na binibisita ka ng Diyos. Kung gusto mong ihinto ang labis na pag-iisip, simulan ang pagbuo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Bilang 4, labanan ang sariling paggawa o mga alternatibo. Sinasabi ng Biblia na ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa kanyang mga lakad, gaya ng alon ng dagat, na laging itinutulak sa direksyon ng hangin. Iyan ang pangunawa ng Diyos sa iyo kapag naghahanap ka ng ibang mga pagpipilian kaysa magtiwala sa Kanya, at sinabi niya na wala kang matatanggap mula sa Kanya. Ang lahat ng iba pang lugar maliban sa Diyos ay lumulubog ng buhangin. Itatakda ka lang nila sa kabiguan at pipigilin ka sa pagtitiwala sa Diyos.
Sa mapanghamong sandali, ang tunay na tulong ay nagmumula lamang sa Diyos. Walang taong may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ng mga tao upang matugunan ang kanyang agenda sa iyong buhay. Kaya sa halip na tumingin sa mga tao, tumingin sa Diyos. Tinatawag siya ng Biblia na may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Nangangahulugan ito na ang lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa Kanya. Ang lahat ng kakailanganin mo ay nasa Diyos at wala ng iba. Kaya't panatilihing nakaiisa ang iyong mga mata upang matanggap ang pinakamahusay ng Diyos para sa iyong buhay. Minsan, ang tugon ng Diyos ay maaaring tila mabagal sa iyo. Maaari mo ring maramdaman na hindi siya tumutugon sa lahat. Ngunit dapat mong maunawaan na ang Diyos ay palaging nagsasalita, maging ang kanyang katahimikan ay may mabibigat na tagubilin. Ang ganitong mga sandali ay hindi oras para sumuko sa paghahanap ng ibang paraan. Kapag tumingin ka sa ibang mga Diyos, gumagawa ka ng idolatriya. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na ang gayong tao ay hindi makakatanggap ng anuman mula sa Kanya. Kung ang iyong mga kasanayan, kadalubhasaan, o kayamanan ay makapagbibigay sa iyo ng solusyon, hindi ka mag-o-overthink. Ito rin ang paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na bitawan mo ang pagsubok sa lahat ng iyong makakaya. Sinasabi ng Biblia na walang sinumang mananaig sa pamamagitan lamang ng lakas. Kailangan mo ang new God factor para sa iyong ninanais na kagalingan, himala, o pagpapala. At ang isang pamantayan ay ang Diyos lamang ang dapat mong hanapin. Gaano man katagal, patuloy na magtiwala. Kapag hinihikayat ka ng mga tao na subukan ang ibang paraan, ipaalam sa kanila ang iyong paninindigan na ikaw ay para sa Diyos. Ang totoo, hindi mabibigo ang Diyos. Hangga't masigasig mong hanapin siya, tiyak ang iyong gantimpala dahil hindi niya ipagkakait ang iyong mga sagot kapag matyaga kang naghihintay at itinatapon ang mga iniisip na subukan ang iba pang mga pagpipilian. Numero 5, pakanin ang salita. Dapat mong maunawaan na ang isip ng tao ay walang vacuum. Nangangahulugan ito na ito ay patuloy na nagpapakain sa isang bagay. Tulad ng pag-aalaga mo sa isang bata upang mapanatili silang magkasya, dapat mong ipasok ang tamang impormasyon sa iyong isip dahil tinutukoy nito ang iyong output at ang pangkalahatang kalidad ng iyong buhay. Madiskarte ang Diyos sa pagbibigay sa iyo ng lahat ng kakailanganin mo, at ang tunay na halaga ay nasa Kanyang salita. Nakukuha ng Biblia ang Kanyang mga intensyon at iniisip tungkol sa bawat sitwasyong pagdadaanan mo. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay nagplano para sa isang sandali tulad nito. Nakikita mo ba kung bakit ang iyong labis na pag-isip ay isang pag-aaksaya ng oras? Halimbawa, kapag nahaharap sa isang krisis sa kalusugan, dapat mong hanapin ang salita ng Diyos tungkol sa pamumuhay ng buong kalusugan at pagnilayan ito o pakainin ito. Ang salita ng Diyos ay ang pinakamahusay na pagkain para sa kaluluwa ng tao dahil maaari itong i-reset at i-refresh ka. Ang kanyang salita ay mabilis at makapangyarihan at maaaring makaapekto sa bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong utak ng buto, upang maitatag ang iyong ninanais na paggaling. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng kanyang kalikasan, at anuman ang kanyang sabihin, kanyang ginagawa. Maaaring lumipas ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay nananatili hanggang sa maisakatuparan nito ang layunin nito. Walang salitang binibigkas ng Diyos ang bumabalik sa Kanya na walang kabuluhan. Maaari mo silang tawaging mga mensahero sa pagtatalaga, hindi sila babalik hanggang sa magkaroon sila ng mga resulta. Mapapakain mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagninilay at patuloy na pag-aaral. Maraming tao ang hindi nakakaintindi kung ano ang meditasyon. Nangangahulugan ito na pag-isipan ang isang bagay, pag-isipan ito, timbangin ito sa balanse, subukan ito, at aprobahan ang pagiging tunay nito. Pinahihintulutan ka rin ng Diyos na gawin iyon sa Kanyang salita, dahil ito ang epektibong makakain mo rito. Ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay parang isang baka na ngumunguya ng Kanyang kinain. Umunguya ito sa Kanyang usbong habang nakahiga sa bukid, nakatayo, o naglalakad. Sinisigurado ng baka na ito na nasasarapan ang damo sa kanyang bibig bago ipasa sa kanyang tiyan.
Pagkatapos, tahimik itong umupo at nagre-regurgitate. Ibinabalik nito ang pagkain sa bibig nito at mumunguya muli bago ang huling lunok. Kailangan mong iugnay ang salita ng Diyos sa ganitong paraan. Kapag kumain ka sa salita, dapat mong i-regurgitate ito habang inaasikaso mo ang araw na trabaho. Dapat mong isaalang-alang ito hanggang ito ay maging bahagi mo. Sinasabi ng Jeremias 15:16. Nang dumating ang iyong mga salita, aking kinain, sila ang aking kagalakan at kaluguran ng aking puso, sapagkat taglay ko ang iyong pangalan, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagmumuni-muni ay nagtuturo sa iyo kung saan ka nakatayo sa harap ng mga pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit nagsasalita ang kasulatan tungkol sa kadalakan at kasiyahan. Habang tinatanggap mo ang salita ng Diyos, inaalis nito ang iyong pagtuon sa sakit at mga pangangailangan at pinapanatili kang nakatuon kay Kristo. Ang salita ay nagpapaalala sa iyo ng kanyang soberanya at nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso. Kapag kinain mo o ngumunguya ang hamon na iyon, inaalis ang iyong pagtuon sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong itakda ang salita sa harap mo kapag umaatake ang pagkabalisa. Panatilihin ang salita sa iyong kamalayan at huwag hayaang malihis ang iyong isip sa mga pangako ng Diyos, lalo na sa mga sandali ng pagsubok. Matutulungan mo ang iyong sarili na bulay-bulayin ang kasulatan sa pamamagitan ng pag-uulat nito sa mga partikular na lugar sa iyong tirahan. Maaari mo itong idikit sa iyong salamin sa banyo, bedside stand, refrigerator, at sa mga bahaging madalas mong binibisita sa iyong apartment. Ang ginagawa mo ay pinupuno ang iyong isip at hindi nag-iwan ng puwang para sa pag-aalala. Numero 6, positibong pagsasalita. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihang gumawa ng buhay. Sinasabi ng Kawikaan 18:20 Sa bunga ng kanilang bibig ay nabubusog ang tiyan ng tao, sa ani ng kanilang mga labi ay nabusog sila. Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mananampalataya na dumaraan sa mahihirap na panahon. Ito ay dahil ang iyong mga salita ay may kapangyarihan na baguhin ang sitwasyong iyon. Sinasabi sa Marcos 11:23. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung sinuman ang magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwalang mangyayari ang kanilang sinasabi, ito ay gagawin para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang magsalita ng mga tamang salita, at hindi mo magagawa iyon kung ang iyong isip ay puno ng mga balisang kaisipan. Ang bibig ay natural na nagsasalita ng mga iniisip sa iyong isipan, ngunit maaari mong baguhin iyon sa pamamagitan ng pagninilay at pagsasalita ng salita ng Diyos. Isa sa mga paraan kung paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya ay ang pagsunod sa mga deklarasyon. Pinapayuhan ka ng Biblia na magsalita ng positibo tungkol sa iyong pinaniniwalaan. Kapag sigurado ka sa mga pangako ng Diyos sa iyo, hindi ka na mananahimik tungkol sa mga ito. Nagsisimula kang ikondisyon ang iyong kapaligiran upang magbunga ng mga resultang gusto mo. Ang iyong mga salita ay may kaakit-akit na puwersa sa mga bagay na gusto mo. Ito ay tulad ng isang magnetic field na humila sa iyong mga sagot palapit. Isa sa mga paraan ng pagsasalita ng tama ay sa pamamagitan ng pagsamba. Sa tuwing nagpapasalamat ka sa Diyos, isasalaysay mo ang kanyang katapatan sa nakalipas na mga panahon. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapaalala sa iyo ng kanyang mga kakayahan sa gitna ng iyong mga hamon. Ipinapakita nito sa iyo ang mga dahilan kung bakit darating ang Diyos para sa iyo. Kaya, ang malakas na pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa Diyos ay nagsasara ng bawat tinig ng pagdududa sa iyong puso. Ano ang mangyayari kapag nag-overthink ka? Number 1, unbelief steps in. Kung tututukan mo ang mga tumataas na bayarin, krisis sa pamilya, o mga hamon sa kalusugan, ang kaaway ay patuloy na mag-udyok ng mga tanong sa iyong puso. Ang pagtatangkang sagutin ang mga tanong na iyon sa labas ng salita ng Diyos ay humahantong sa pagdududa.
Ang pag-aalala ay gumagawa din ng malaking bagay sa isang bagay na maaaring maging menor de edad. Unawain na ang takot at pagdududa ay mula sa kaaway. Nais niyang tanungin ka sa pag-iral ng Diyos upang pakiramdam mo ay inabandona ka. Kapag nakarating ka sa estado kung saan hindi ka na positibong tumugon sa Diyos, hindi mo siya mapupuntahan, at iyon ang nagpapanatili sa iyo ng mas matagal sa hamon. Numero 2, lumayo ka sa kalooban ng Diyos upang makahanap ng daan. Maaari kang gumawa ng mga hakbang na hindi naaayon sa mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Ang isang halimbawa ng karakter sa Biblia ay si Sarah. Ang Diyos ay nangako sa kanila ng isang anak, ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi matatag. Si Sarah ay hindi makapaghintay sa Diyos. Mas nag-aalala siya sa pangangailangan niya sa isang bata. Siya ay patuloy na naghahanap ng iba pang mga paraan upang mabigyan si Abraham ng isang anak na humantong sa kanya sa maling hakbang. Nakatala sa Genesis 16 na, 3 na kinuha niya ang kanyang alilang babae, si Hagar, at ibinigay siya kay Abraham bilang asawa. Bagamat ng anak si Hagar kay Abraham ng isang anak, hindi ito kalooban ng Diyos para sa kanila. Kinailangan ni Sarah na suwayin si Hagar pagkatapos niyang manganak ng isang lalaki. Tulad ni Sarah, maaaring nagmamadali kang makuha ang iyong mga sagot. Kung pananatilihin mo ang kaisipang iyon, sa kalaunan ay alisin ka nito sa plano ng Diyos. Maaari kang sumunod sa ibang ruta at marahil ay makuha ang iyong mga sagot, ngunit hindi susuriin ng Diyos ang iyong mga aksyon. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang matutong magtiwala sa oras ng Diyos. Totoo ang kanyang mga pangako. Hindi niya kailanman sinasabi ang hindi niya ibig sabihin. Kung sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, hawakan mo ito. Bagamat naantala, ito ay tiyak na mangyayari. Hindi dumating si Isaac nang inaasahan ni Sarah, ngunit tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Palagi siyang dumarating sa tamang oras, at lagi siyang nasa oras. Maaaring hindi ito mangyari kapag gusto mo, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Hinihikayat ka ng Diyos na hintayin ito at huwag gumawa ng mga hakbang na magpapalihis sa iyo sa kanyang kalooban. Numero 3, ninanakaw nito ang iyong kapayapaan at kagalakan. Hanggat patuloy kang nag-aalala, ikaw ay nasa kaguluhan. Nakatagpo ka ng kagalakan sa presensya ng Diyos, ngunit sa tuwing nag-o-overthink ka, lumilikha ka ng isang mapang-api na kapaligiran para manahan ang Diyos. Ito ay pareho sa iyong kapayapaan. Ang pagkabalisa ay nakikipaglaban sa iyong kapayapaan. Kapag nalutas mo ang pagkabalisa, lalo na kapag ang sitwasyon ay lampas sa iyong kontrol, ikaw lamang makakuha ng iyong sarili work-up. Walang paraan na maaari kang mag-alala at magkaroon ng kapayapaan ng sabay-sabay. Inaalis nito ang kaguluhan sa iyong buhay at nagdudulot ng kawalang kasiyahan. Ngunit kapag bumitaw ka, pinupuno ng Diyos ang iyong buhay ng kagalakan at binibigyan ka ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Inilalapit ka rin niya sa pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Ang pag-aaral ng salita at pagdarasal ay nagpapasaya sa iyong buhay at nagbibigay sa iyo ng lakas para sa bawat araw. Lumilikha din ito ng mga pagkakataon para sa Diyos na sakupin ang iyong mga laban. At kapag pumasok ang Diyos, ito ay talagang isang tagumpay para sa iyo. Mahal na kaibigan, palakasin ang loob sa panahon ng downtime. Alamin na ang mahihirap na panahon ay pansamantala. Hindi sila pumupunta para manatili. Sinasabi ng Diyos na ang iyong landas ay patuloy na magniningning hanggang sa pagdating ni Jesus. Hanggat nagtitiwala ka sa Diyos, nananatili kang nakalutang sa mga hamong iyon, anuman ang rumaragas ang bagyo. Kung sino ang pinagtutuunan mo ng pansin ay mahalaga. Nagsimulang lumubog si Pedro nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa mga pangyayari sa paligid niya. Dapat mong matutunang patahimikin ang boses ng panghihina ng loob at iwasang tumingin sa mga problema dahil sa tuwing gagawin mo ito, pinalalaki mo ang mga ito. Habang pinag-iisipan mo ito, mas binibigyan mo ito ng pakinabang at pinalalalim nito ang iyong pananampalataya sa Diyos. Matuto kang magtiwala sa timing ng Diyos dahil kapag iniisip mong hindi siya gumagawa, talagang nasa trabaho siya.
Inihahanda niya ang pinakadakilang himalang mararanasan mo, kaya huwag mag-alala, isang patotoo ang darating sa iyo. Huwag kang mapagod dahil malapit na ang iyong ani. Kahit mabigat ang pagsubok, huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan mong magtiyaga hanggang dulo. Hinihimo ka ng Biblia na huwag mapagod dahil makukuha mo ang iyong mga sagot sa takdang panahon. Tandaan na ang mga hamon ay hindi matatalo sa iyo dahil ikaw ay higit pa sa isang mananakop. Tuminala sa Kanya na kayang ibalik ang mga bagay-bagay. Alam ng Diyos kung paano mangyayari ang pagbabagong ito, kaya kailangan mong makatiyak na Siya ang humahawak sa iyong mga gawain. Kaya, patuloy na umasa sa himalang iyon. Dapat mo ring matutunan kung paano lumapit ng buong tapang sa harapan ng Diyos. Tingnan mo Siya bilang iyong Ama at isang taong madaling lapitan. Kapag nananalangin ka, siguraduhing humingi ka ng may pananampalataya. Sinasabi sa Marcos 11:26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin niyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo, at ito'y magiging inyo. Hindi ka makakatanggap mula sa Diyos maliban kung naniniwala kang magagawa niya ang iyong hinahanap. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin. Salamat sa pagtiyak sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Ngayon, naiintindihan ko kung paano magtiwala sa iyo at hindi sumuko sa pagkabalisa. Panginoon, inilalatag ko ang lahat ng aking alalahanin sa harap ng iyong trono ngayon. Hinihiling ko ang iyong awa sa aking buhay. Linisin mo ako sa kasalanan at akayin mo ako sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo akong panatilihing nakatutok sa iyo ang aking puso sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Huwag hayaang mag-alala ang aking unang tugon sa mga hamon. Tulad ng pagpasok mo upang iligtas ang mga batang Hebreo, paalalahanan mo ako na ililigtas mo ako. Mangyaring alisin ang pag-aalala sa aking mga iniisip. Turuan mo akong magnilay at manahan araw-araw sa iyong katapatan sa akin. Alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at hindi masama. Kapag ang iyong mga sagot ay tila naantala, mangyaring huwag hayaang lumipat ang aking tingin sa iyo. Panginoon, turuan mo akong maghintay sa iyo sa lahat ng oras. Mangyaring bigyan ako ng lakas ng loob at lakas mula sa iyong salita. Hayaan itong maging araw-araw na pagmumuni-muni ng aking puso. Tulungan mo akong gumugol ng oras sa iyong salita sa gitna ng mga pagsubok. Hinihiling ko na palakasin mo ang aking puso upang tumuon sa iyong mga pangako. Tulungan mo akong manatiling matatag sa pagtitiwala sa iyong salita. Panginoon, nananalangin ako para sa lakas upang magtiyaga sa oras ng kahirapan. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang iyong mga probisyon ng pagpapala. Hindi ako nagtitiwala sa aking pangunawa, kaya't gabayan mo ako sa lahat ng katotohanan. Panatilihing kalmado ang aking puso at hawakan ang aking mga kamay sa bawat pangyayari. Alisin ang aking puso sa pagdududa at sa bawat mabigat na bigat. Dalangin ko na tulungan mo akong panatilihin ang aking mga mata sa iyo at hayaan ang aking mga aksyon na umayon sa iyong kalooban. Huwag hayaang tumingin ako sa iba pang mga opsyon o alternatibo. Panatilihin mo akong magtiwala kahit na tila imposible. Nagsasalita ako ng may pananampalataya ngayon. Alam kong hindi mo ako bibigin. Naniniwala ako sa iyong salita at ipinapahayag ko ang aking pagtitiwala sa iyong katapatan. Binitawan ko ang pagkabalisa at isinusuko ko ang aking sarili sa iyong banal na layunin. Nakikita kong gumagawa ka ng bagong gawain sa buhay ko. Ang puso ko ay naghihintay sa iyo lamang. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Hinding-hindi na ako matatakot pa dahil alam kong kasama kita. Lagi mong nilalabanan ang aking mga laban, iniligtas mo ako sa mga kamay ng kaaway. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang unlad. Bawat dila na bumabangon laban sa akin sa paghatol ay hindi mananaig. Hindi ako lumalakad ng mag-isa at hindi ako nababalisa sa anumang bagay. Nasa iyong mga kamay ang aking kinabukasan at maipapakita mo sa akin ang iyong kalooban sa mga sandaling ito. Ipakita mo sa akin kung ano ang gagawin, Panginoon. Alam ko na maaari mo akong turuan sa daan palabas.
Tulungan akong lumayo sa anumang paraan na tila tama ngunit hindi. Bigyan mo ako ng karunungan upang maglakbay sa mga laban na ito ng buhay. Salamat sa pagtuturo sa akin ng mas magandang paraan ng pamumuhay. Salamat sa pag-aalaga sa aking mga pasanin. Ang tiwala ko ay nasa iyong kakayahan na gawin ang imposible. Gagawin mong maganda ang lahat ng bagay sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. Pagpalain ka ng Diyos.